Pagkatapos nitong mag-isip sandali ay sinabi nito na papayag siyang sumali doon sa isang kondisyon. Huwag daw sana siya nitong piliting gumawa ng ikakapahamak ng kanilang bansa at ng mga tao dito dahil kung ganun ay mas gugustuhin pa daw nito ang mamatay. Wala naman itong problema para sa time merchant dahil sinabi nito kay Mr. Tang na parehas lang sila at yun din naman talaga ang gusto niyang mangyari. Bago mag-umpisa ay sinabi sa kanya ng ating bida na ayon sa iba, mas matagal daw nabubuhay ang mga mas-asama kesa sa mga mabubuti. Habang pinapasahan ng time merchant ang matanda ng oras ay sinabi nito na hindi siya naniniwala doon dahil kahit sino ay pwede niyang bigyan ng oras. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na yun at iniisip ni Mr. Tang na parang tinurukan siya ng energy sa kanyang katawan. Agad namang nagsalita ang ating bida at sinabi sa kanya na pinasahan siya nito ng isang taong oras. Pero, alam nilang dalawa na hindi siya pwedeng bigla na lang tumayo at maging normal ulit dahil madami masyado ang magtataka. Dahil doon ay naisip agad ng matanda kung ano ang gagawin at sinabi kay Lee na aayusin na niya ang kanyang libing para magkaroon na ng bagong identity at sumali na sa Eternal Club. Napangiti naman doon ng time merchant dahil matalino daw talaga ang kanyang nakuha. Naglakad na ito palabas ng kwarto at sinabi kay Tang na aalis na daw siya at pupuntahan na lang siya nito ulit sa tamang panahon. Bago pa ito tuluyang makaalis ay tinawag ulit siya ng matanda at sinabing huwag nitong kakalimutan ang kanilang kondisyon. Bigla itong tumigil sa harap ng pinto at sinabi na hindi nito kailangang mag-alala. Hindi daw niya sinisira ang kanyang mga pangako at kailangan nila ang isa't isa kaya makakaasa siyang tutuparin nito ang kanilang usapan. Pagdating ng umaga ay makikita natin na nagising na si Fang Fang at agad nitong hinanap ang kanyang lolo. Hindi naman siya makapaniwala nung nakita niya itong naglalakad at tinanong pa siya nito kung kamusta ang kanyang tulog. Mabilis itong tumayo papunta kay Tang at tinanong kung gumanda na ba talaga ang kanyang pakiramdam. Niyakap siya nito ng mahigpit at sinabing akala daw nilang lahat ay mawawala na ito sa kanilang piling. Bigla namang nag-iba ang timpla ng usapan nung sinabi nito kay Fang Fang na kaya siya gumising at naglakad ay para makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Wala na siya masyadong oras at nararamdaman daw niya na malapit na siyang mamatay. Hindi naman makapaniwala doon ang babae dahil mukha naman daw malusog ang kanyang lolo at mukhang nawala na ang kanyang sakit. Tinignan niya ito ng mabuti at sa kanya naisip na ang nangyayari sa kanyang lolo ay ang tinatawag na terminal lucidity. Isa daw itong fenomeno na nangyayari sa mga tao na malapit ng mamatay para makapagpaalam sila ng maayos sa kanilang minamahal. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na dumating na ang lahat ng importanteng tao para kay Tang sa loob ng kanyang kwarto. Nandoon ang kanyang mga anak at ang lahat ng kanyang mga estudyante para marinig ang kanyang huling habilin. Sinabi nito na mapupunta sa kanila ang maliit na bahagi ng kanyang mana at kailangan nilang ibigay ang natitira para sa professional research facilities. Ang mga bata na katulad ni Fang Fang daw kasi ang pag-asa ng kanilang future at ang magtataguyod ng lahat ng kanyang pinag-aralan. Bigla namang napaluhod sa harap ang kanyang anak at sinabi na pwede daw siyang pagalingin ng kanyang project. Hindi naman natuwa doon ang kanyang tatay dahil alam nito na hindi pa tapos ang kanyang project at hindi daw nila ito pwedeng ipilit para lang sa kanya. Pipilitin pa sana nito ang kanyang tatay pero alam nito na hindi talaga ito papayag kaya yumuko na lang ito at umiiyak na sinabing mamimiss niya ito ng sobra. Hinawakan naman siya ni Tang sa kanyang ulo at nanghingi ng tawad dahil mas binigyan pa daw kasi niya ng pansin ang kanyang research kesa sa kanila. Sila daw ng mga anak niya, mga apo, at lahat ng kanyang estudyante ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Nung matapos na ang lahat ay sinabi nito sa kanyang panganay na si Boyuan na kailangan niya itong kausapin mag-isa sa kwarto. Wala naman ang nagawa ang iba kaya umalis na ito sa loob ng kwarto para makapag-usap ang mag-ama. Nung sila na lang dalawa ang nandoon ay sinabi agad sa kanya ni Tang na kailangan agad nitong asikasuhin ang paglabas niya sa ospital. Kailangan din daw nitong kausapin ang kanyang Uncle Jean dahil siya ang gagawa ng kanyang death certificate. Tinanong naman ito kung bakit ito gustong gawin agad ng kanyang tatay pero hindi muna siya nito sinagot. Dinagdag ni Tang na pagkatapos ng lahat ng iyon ay kailangan siya nitong dalhin sa una niyang bahay sa probinsya dahil meron sa kanyang kukuha doon.
Pag meron daw nagtanong sa kanya pagkatapos noon ay sabihin na lang nito sa kanila na cremated na siya. Madami pa daw silang hindi nalalaman tungkol sa mundong ito at mahirap ipaliwanag kay Boy Yuan ang nangyari sa kanya. Magtiwala na lang daw ito sa kanyang tatay at kung maaari ay wag sana niya itong sasabihin kahit na sa kanilang pamilya. Kahit na nalilito ay meron naman itong tiwala sa kanyang tatay kaya pumayag na lang ito at sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Lumipat naman na muli ang ating storya kay Lee at makikita dito na merong tumatawag sa kanya sa telepono. Tinanong agad nito kung ito ba si Mr. Lee at nung sinabi ng ating bida na oo ay sinabi niya na binigay sa kanya ng taxi driver na tinulungan niya dati ang kanyang number sa kanya. Sinabi kasi nito sa kanya na kung kinakailangan nito ng pera ay pwede itong lumapit kay Mr. Lee kahit kailan. Handa daw siya na ibigay sa ating bida ang lahat dahil kinakailangan ng kanyang anak ang madaming pera. Napag-usapan nila na magkita na lang sa isang coffee shop kaya makikita natin na dumating na doon ang babaeng tumawag sa ating bida. Habang naglalakad papasok ay nakita agad ni Lee ang isang matandang babae at sinabi na yun siguro ang kanyang nakausap na si Chen Yuping. Nung tinawag siya ni Lee ay agad itong lumapit at nanghingi ng tawad dahil ngayon lang ito dumating. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi naman siya masyadong matagal naghintay kaya ayos lang yun. Habang sinasabi ni Yuping na gagawin niya ito para sa kanyang anak ay tinignan na muna ng time merchant ang kanyang status. Pagkatapos nito ay sinabi ni Lee sa babae na maupo muna sila sa mesa bago sila mag-usap tungkol sa business. Pagkaupo ay nagsalita agad ang matanda at sinabi na narinig daw niya sa kaibigan niyang taxi driver ang kanyang kapangyarihan. Alam naman na nito ang gustong sabihin ng babae dahil kahit kilala daw niya ang nagsabi ay hindi pa rin madaling maniwala dito. Kaya, pinitik nito ang kanyang daliri at pinabilis ang oras nilang dalawa ng 100 times. Agad namang nakita ng matanda na bumagal ang lahat ng nandoon sa coffee shop kaya inisip nito na totoo nga ang time merchant. Pinaliwanag agad nito na nag-aaral ang kanyang anak sa Xiande College at nagkaroon nito ng tsansa para maging isang exchange student sa ibang bansa. Pero, hindi daw biro ang kakailanganin niyang pera kaya naisip nito na manghingi ng tulong sa time merchant. Nagbago ang kanyang ekspresyon dahil desidido na ito at tinanong kay Lee kung magkano ang kapalit ng kanyang buhay. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na deep end daw ito sa kanya. Pinakita nito kay Yuping kung ilan na lang ang natitira niyang oras at siya daw ang magdidesisyon kung ilan ang kanyang ibebenta. Nagulat naman ang babae dahil 18 years na lang pala ang natitira niyang oras sa mundong ito. Bago sumagot, binalaan na muna siya ni Lee at sinabing kailangan niya itong pag-isipan ng mabuti dahil hindi na niya ito mababalik. Sinabi ng matanda na wala namang kwenta ang mabuhay ng ganun katagal kung maghihirap lang ang kanyang anak kaya ibibigay daw nito ang lahat para sa kanyang pangarap. Hindi na pinakita ang kanilang transaksyon pero natapos na ito at nagpaalam na sila sa isa't isa sa labas. Habang umaalis ay tumingin lang kay Yuping ang ating bida dahil hindi ito makapaniwala na sinakripisyo nito ang 10 taon ng kanyang buhay para sa kanyang anak. Dumiretso agad ito sa paaralan ng lalaki pero pagdating doon ng kanyang nanay ay nagalit ito dahil suot-suot niya ang uniform niya sa trabaho. Nanghingi naman agad ng tawad sa kanya si Yuping at sinabi na excited lang kasi siya na ibigay kay Kai ang down payment nito para sa student exchange program. Nung sinabi sa kanya ng lalaki na natanggap na niya ang pera ay tuwang-tuwa ang nanay dahil matutupad na rin daw sa wakas ang kanilang mga pangarap. Nagpasalamat naman sa kanya si Kai at sinabi na pag nakatapos siya at nagkatrabaho ng maganda ay babawi daw siya sa kanyang nanay. Dahil sa sinabi nito ay hindi na napigilan ni Yuping ang umiyak dahil sa sobrang saya. Hindi naman yun nagustuhan ng kanyang anak kaya tumayo ito at pinatigil siya agad dahil baka makita daw sila ng kanyang mga kaklase. Naintindihan naman ito ng kanyang nanay kaya nung umayos na ang kanyang pakiramdam ay tumayo na ito at umalis para bumalik sa kanyang trabaho. Nung hindi na nito nakikita ang matanda ay makikita natin na bigla na lang itong huminga ng maluwag. Pagkatapos noon ay nilabas na niya ang kanyang cellphone at tinawagan na agad ang kanyang mga barkada. Sinabi nito na yayain nila ang lahat mamayang gabi dahil nagkaroon na siya ng pera at sagot niya ang lahat ng kanilang iinuman.
Naramdaman ng ating bida na merong mali sa kwento ni Yuping kaya sinundan niya ito at doon niya nakita na tama nga ang kanyang hinala. Pero, naglakad na lang ito paalis at sinabi sa kanyang sarili na hindi daw ito maiiwasan. At the end of the day, isa lamang daw siyang patas na businessman at mas importante sa kanya ang pera at oras kesa sa problema ng kanyang mga kausap. Lumipas na ang ilang araw at makikita natin na pumupunta na si Mr. Tang at ang lahat ng kanyang kakilala sa luma niyang bahay. Pagdating doon ay bumaba na muna ang lahat para makausap nila sa huling pagkakataon ang matanda. Habang umiiyak ang lahat ay masayang nagpaalam sa kanila si Tang at sinabi na wag sila masyadong malungkot sa mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na ito sa loob at sinabi ni Fang Fang sa lahat na kailangan munang magpahinga ng kanyang lolo. Inalalayan siya ng kanyang panganay at sinabi nito sa kanyang tatay na wag na muna siya masyadong maggagalaw. Bigla namang sinabi sa kanya ni Tang na lumabas na muna siya sa mga bisita dahil gusto daw muna nitong maglibot sa dati niyang bahay mag-isa. Sumunod naman agad sa kanya si Boy Yuan at sinabi na papapasukin na lang niya mamaya doon si Fang Fang para dalhin ang kanyang mga gamot. Nung makaalis na ang kanyang anak ay umupo na muna ito sa kanyang upuan at nag-isip. Hindi pa rin kasi siya sigurado sa mga nangyari sa ospital at hindi pa rin kasi siya sigurado kung totoo ba talaga ang mga iyon. Nagulat naman ito nung nagsalita sa gilid ang time merchant at sinabi na nandoon na siya para sunduin ang matanda. Makalipas ang ilang oras ay pumasok na sa kanyang kwarto si Fang Fang para ibigay ang kanyang mga gamot pero nagulat ito nung hindi niya nakita doon ang kanyang lolo. Nakaalis na kasi ang mga ito at makikita natin na magkasama na sila ng time merchant. Masayang sinabi sa kanya ng ating bida na ikinagagalak nito na sumali sa kanilang Eternal Club si Mr. Tang. Dumating na sila sa opisina ng Eternal Club at maririnig dito na sinabi ng matanda kay Lee na kailangan nitong gumawa ng Biochemistry Department. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na pangalan pa lang nito ay mukhang madami na silang gagastusin doon. Pinaliwanag naman sa kanya ni Tang na kakailanganin nila ito para sa kanyang pag-aaral. Tatawagin daw niya itong Life Engineering Project at iyon ang susi para sa gusto nilang human evolution. Tinignan nitong mabuti ang papel na binigay sa kanya ng matanda at sinabi na kailangan nilang maghanap ng mga taong tutulong sa kanya. Gawin daw nito kung ano ang gusto niya dahil susuportahan daw siya ni Lee sa kanyang proyekto. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil meron silang narinig na umubo sa kanilang likod. Iyon ang trainer ni Feng Hao at kaya siya nandoon ay meron daw siyang gustong sabihin sa ating bida. Dahil doon ay sinabi na ni Lee sa kanyang kausap na alista na lang nito ang lahat ng kanyang kailangan at gagawin nila ang lahat para maibigay ito sa kanya. Nung makaalis na si Tang ay sinabi agad ng lalaki na malapit nang matapos ang training nila ni Feng Hao. Ang kailangan na lang daw niyang matutunan ay ang real-world combat para madagdagan ang kanyang experience. Bago pa makasagot sa kanya ang ating bida ay sinabi agad nito na meron siyang kailangang sabihin. Kahit hindi daw nito alam kung ano talaga ang ginagawa nila doon ay napansin ng trainer na hindi ordinaryong tao si Mr. Lee. Inisip naman ng ating bida na gusto din siguro nitong sumali at dahil halos 1,000 ang kukunin nilang scientists para sa department ni Tang ay kailangan na din niyang dagdagan ang kanyang seguridad. Kaya, hindi naman daw masama kung kunin niya ang dating special force na sundalo na si Zhang Xiao. Dahil doon ay meron itong inabot kay Xiao at sinabi na kailangan niyang imbestigahan ang 2 tao na yon. Ituring na daw niya yon na parang interview niya dahil deep end sa kanyang gagawin kung kukunin siya ng ating bida o hindi. Pagbukas nito ng envelope ay nakita agad nito ang profile ng janitor na si Chen Yuping at ng taxi driver na si Zai Dahai. Binasa niya itong mabuti at nakita nito na nakasulat doon kung ilang taon ng oras ang kanilang binente sa time merchant. Dahil doon ay napagtanto ng lalaki na kakaiba talaga ang ginagawa doon ng ating bida at wala itong kagaya sa lahat ng naging trabaho niya dati. Tinignan nitong mabuti si Mr. Lee at inisip nito na pinapakita na din niya sa wakas kung ano talaga ang kanilang ginagawa doon. Ngumiti na lang ito sa ating bida at sinabi na ikonsidera na niya itong tapos dahil gagawin niya ang lahat para sa kanya. Habang naglalakad palayo ang lalaki ay inisip ni Lee na kakailanganin niya ng mas marami pang talentadong tao para sa kanilang club. Kaya,
Kailangan niyang gumawa ng bagong kontrata para sa mga tinatawag nilang general staff. Kailangan daw kasi nilang ihiwalay ang mga naunang miyembro nila sa mga normal na miyembro at pag nagawa na nila yun ay hindi na oras ang sweldong ibibigay nito sa kanila. Lumipat naman na muna ang ating storya sa isang gusali sa ibang bansa. Makikita dito na nag-uusap-usap dito ang mga scientists tungkol sa bago nilang mga proyekto. Hindi naman kasali doon ang isang lalaki kaya nakatayo lang ito sa gilid at nakatingin lang sa kanilang ginagawa. Tinawag nitong bully ang kanyang mga kasama dahil hindi daw talaga siya nila sinali dahil sa kanyang lahi. Bigla naman itong nilabas ang kanyang cellphone dahil merong nag-text sa kanya na nag-iimbita para sa trabaho. Tinignan niya itong mabuti at sinabi na hindi pamilyar sa kanya ang pangalan ng bagong lab na yun. Bago siya makapasok ay meron mga interview questions na nakasulat doon kaya binasa muna niya ito dahil wala naman daw siyang ginagawa. Hindi naman ito makapaniwala sa mga tanong na nakasulat at inisip kung sino kaya ang nagsulat ng mga ito. Meron daw palang tao sa China na ganun ang kaalaman pagdating sa immunology at virology. Kailangan daw niyang umuwi agad sa kanilang bansa para makilala kung sino man ang ekspertong nagsulat ng mga tanong na iyon. Kaya, masaya itong nagtatalon papunta sa pinto at sinigaw na kung ayaw nilang kasali ito ay aalis na lang siya doon at babalik sa China. Mabilis nang lumipas ang ilang araw at makikita natin na napunta na ang storya sa loob ng SkyAge Bio. Nandoon na ang scientist na pinakita kanina at sinabi nito na doon nga ang lugar na sinabi sa kanya na kailangan niyang puntahan. Nakita din nito na merong dumating na isang lalaki at isang babae at sinabi nito na bago siguro ang kumpanyang iyon dahil ngayon lang niya ito narinig. Pagtingin naman sa kanya ng lalaki ay bigla itong nagulat at tinanong kung siya ba ang kilalang doktor na si Yan Guan. Sumagot naman agad ito ng oo pero makikita natin na medyo naiilang ito kaya tinanong niya ang lalaki kung nagkakilala na ba sila dati. Sasagat pa lamang dapat sa kanya ang lalaki pero bigla na lang silang natigil dahil narinig nila ang ating bida na nanghingi ng tawad dahil naghintay daw sila ng matagal. Masaya nitong binati ang lahat sa SkyAge Biopharmaceutical Company at sinabi na kung pwede ay sumunod na sila sa kanya. Papunta na kasi sila sa meeting room dahil mag-uumpisa na sila at ipapakilala na nito sa kanila ang kanilang boss. Habang nakaupo doon ay napansin ng lalaki na kasama niya ang kilalang doktor na si Yan Guan at nandoon din si Qiu Yung na nag-publish ng 3 thesis tungkol sa Ossicore Journal. Hindi daw talaga basta-basta ang kanyang pinuntahan at excited na ito sa kanilang mga gagawin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay pumasok na sa loob si Mr. Tang para ipakilala sa kanya ang mga bago niyang makakasama. Sinabi ng ating bida sa lahat na yun ang leader ng SkyAge Bio at dahil kailangan ng ibang pagkatao ng matanda ay sinabi nila na ang kanyang pangalan ay Tang Li. Dahil hindi ito pamilyar sa kanila ay bigla na lang tumayo doon ang lalaki at nanghingi ng tawad kung magiging prangka siya pero tinanong nito kung saan ba ito nagtrabaho dati at kung meron na ba siyang nagawa para sa siyensya. Sinabi sa kanya ni Tang na naiintindihan naman niya ang pangamba ni Dr. Zhu Zhaishu. Pero, hindi naman daw nito kailangang mag-alala dahil ayon naman sa imbitasyon na pinadala nito sa kanila ay pwede naman silang umalis agad kung hindi sila natuwa sa kumpanya. Agad namang nanghingi sa kaya ng tawad ang lalaki at sinabi na hindi naman ito sinasadyang magduda sa kanyang kakayanan. Bigla namang sumingit sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi naman daw nasusukat sa social status ang katalinuhan ng isang tao. Handa daw kasi siyang bayaran ito ng milyon-milyon kada taon kaya buo ang kanyang tiwala sa matandang iyon. Nagulat naman ang mga nandoon dahil ang samando daw pala sa kanila kanina ay ang may pera at ang boss ng kanilang magiging leader. Nung wala ng reklamo ang lahat ay niyaya na ng matanda si Mr. Lee na pumunta sa ibang kwarto dahil kailangan pa nilang kausapin ang ibang mga scientists na sasali sa kanilang department. Mabilis na nilang natapos ang lahat ng kailangan nilang kausapin sa araw na yun at mabilis na ring lumipas ang ilang linggo kaya nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila para sa bago nilang department. Sinabi ng ating bida na mas bumibilis ang kanilang progress dahil iniiwan niya mga propesyonal na bagay sa mga propesyonal na tao. Unti-unti na daw umuusbong ang proyekto ni Mr. Tang at dahil ang Time Merchant ang leader ng Eternal Club ay kailangan daw niyang tumulong dito.
Sa loob ng kanyang kwarto ay makikita natin na sinusubukan ni Lee na pabilisin ang oras ng bulaklak ng 100 times para bumilis ang flow-earning period nito na galing sa 4 na oras pababa sa 2.4 minutes. Kailangan daw niya itong gawin ng paulit-ulit para ma-master niya ito dahil kakailanganin ito ni Mr. Tang sa kanilang research. Inisip din ng ating bida na kailangan na niyang palakasin ang kanyang mga abilidad tulad ng pagbilis at pagbagal ng oras dahil hanggang 100x lang ang kaya niya. Inisip nito ang lahat ng posibilidad kung pwede niya itong pabilisin o pabagalin ng 10,000 o hanggang 100,000 pa. Pwede daw siguro siyang gumawa ng isang miniature experimental na mundo sa kanyang mga kamay kung magagawa niya ito. At kung ganun, pwede na daw siguro siyang tawagin na isang god at ang creator ng mundong iyon.